Ikawalo ng Nobyembre 2010. Malakas ang tunog ng sirena habang papalapit ang mga pulis sa isang tahimik na neighborhood sa Markham, Ontario. Isang tawag sa 911 ang natanggap nila. May nangyaring pag-atake sa bahay ng pamilya Pan. Sa linya, isang babae ang humihikbi. Halatang takot. Sabi niya may mga armadong lalaki na pumasok sa bahay. Hinanap ang mga mahalagang gamit at pagkatapos ay may sunod-sunod na putok ng baril. Pagdating ng mga otoridad, agad nilang napansin ang bukas na pinto, basag na salamin sa pasilyo at mga gamit na nagkalat sa sahig. Mabilis nilang sinuri ang loob ng bahay. Sa kusina, naroon ang katawan ni Bikha Pan. Walang malay, duguan at hindi na humihinga. Sa sala, natagpuan nila si Hui Han Pan, nakahandusay, nangingisay at nag-aagaw buhay. Agad siyang isinakay sa ambulansya upang madala sa ospital. Sa itaas ng bahay sa loob ng isang kwarto, nakita nila si Jennifer Pan. Nakaupo siya sa sahig, umiiyak at halatang balisa. Ayon sa kanya, itinali siya ng mga lalaki at iniwan sa itaas habang nagaganap ang krimen. Paulit-ulit niyang sinasabi sa mga pulis na hindi niya alam kung bakit ito nangyari. Habang kinakausap siya ng mga otoridad, nagbigay siya ng detalye tungkol sa mga taong pumasok sa bahay nila. Ayon kay Jennifer, 3 silang armado at may suot na maskara. Sinabi niya rin na pinahalughog ng mga ito ang bahay, hinanap ang pera at pagkatapos ay dinala ang kanyang mga magulang sa ibaba. Ilang minuto lang ang lumipas bago niya marinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Sa unang tingin, parang simpleng kaso lang ito ng pagnanakaw na nauwi sa karahasan. Pero habang sinusuri ng mga pulis ang paligid, may napansin silang hindi tugma sa kwento ni Jennifer. Walang senyales ng sapilitang pagpasok. Walang sirang kandado o palatandaang pinwersa ang pinto at bukod dito, isang katanungan ang lumitaw. Bakit si Jennifer lang ang tila walang tinamong pinsala? Kung totoong may masasamang loob na pumasok sa kanilang tirahan, ano nga ba ang totoong nangyari ng araw na yun? Matagal nang kilala sa kanilang komunidad ang pamilya Pan bilang tahimik at masipag na pamilya. Galing sa Vietnam ang mga magulang ni Jennifer, sina Bikha at Hui Han, na dumayo sa Canada para sa mas magandang kinabukasan. Pinaghirapan nilang itayo ang kanilang negosyo sa paggawa ng auto parts at dahil dito, nabigyan nila ng maayos na buhay ang kanilang 2 anak. Si Felix ang nakababatang kapatid ni Jennifer at si Jennifer mismo ang panganay. Lumaki si Jennifer sa isang mahigpit na tahanan. Ang mga magulang niya ay may mataas na pangarap para sa kanya. Nais nilang makita siyang maging matagumpay sa buhay, kaya mahigpit nilang binantayan ang pag-aaral niya. Hindi maaaring mababa ang grades, kailangan niyang maging pinakamahusay sa klase. Bukod sa academics, pinilit din siyang matutong tumugtog ng piano at mag-training sa gymnastics. Sa mata ng iba, tila perpekto ang buhay ni Jennifer. Isang matalinong estudyante, mahusay sa musika, at isang anak na ipinagmamalaki ng kanyang pamilya. Ngunit sa likod ng perpektong imahe ay isang malalim na lihim. Nagsimulang lumabas ang mga kasinungalingan ni Jennifer noong high school. Hindi niya nakuwang maging valedictorian. Hindi rin niya napanalunan ang mga gantimpalang inaasahan ng mga magulang. Natakot siyang biguin sila, kaya unti-unting nagsimula na gumawa siya ng sariling bersyon ng katotohanan. Inedit niya ang kanyang mga report card upang magmukhang mataas ang kanyang grades. Nilinlang niya ang mga magulang. Pinaniwalang natanggap siya sa isang prestihiyosong universidad, ang University of Toronto. Sa loob ng maraming taon, itinuloy niya ang kasinungalingan. Tuwing umaga, aalis siya ng bahay na parang papasok sa eskwelahan, ngunit sa halip, tumatambay lang siya sa mga coffee shop. Nagbabasa ng kung ano-anong lecture notes para mukhang tunay ang kanyang kwento. Nagpeke siya ng mga scholarship na umano natanggap niya, pati na rin ang mga graduation certificate. Ngunit hindi habang buhay kayang itago ang kasinungalingan.
Isang araw, natuklasan ng kanyang ama ang lahat. Hindi pala siya enrolled sa university. Wala rin siyang anumang diploma. Ang kanilang perpektong anak ay nabuhay sa mundong gawa-gawa lang. Galit na galit si Han. Hindi niya natanggap na niloko sila ni Jennifer sa loob ng maraming taon. Sa galit at pagkadismaya, tinanggal nila ang lahat ng kalayaan ni Jennifer. Wala ng cellphone, wala ng laptop at mahigpit ng binabantayan ang bawat kilos niya. Pinagbawalan din siyang makipagkita sa kanyang boyfriend na si Daniel Wong na matagal na niyang karelasyon. Si Daniel Wong ay isang dating kaklase ni Jennifer na hindi gusto ng kanyang mga magulang. Dahil si Daniel ay may madilim na mundo, hindi lang siya isang simpleng estudyante kundi may koneksyon sa iligal na mga gawain. Kabilang na ang pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Sa kabila ng mga babala ng kanyang mga magulang, hindi siya nagpaawat. Mas lumalim pa ang kanilang relasyon, lalo na nang makilala niya ang mga kaibigan ni Daniel. Mga taong sanay sa maruruming transaksyon. Nang putulin ng mga magulang ni Jennifer ang kanyang koneksyon kay Daniel dahil sa natuklasan nilang panloloko nito sa kanila, hindi nila akalain na ito na pala ang magiging hudyat ng isang matinding bangungot. Nang mga panahong iyon, pakiramdam ni Jennifer ay unti-unting nawawala ang lahat sa kanya. Wala na siyang kalayaan. Wala na ang taong mahal niya. At higit sa lahat, nawala na rin siya ng tiwala sa sarili. Ngunit sa halip na bumalik sa tamang landas, mas lalo pa siyang lumubog. Habang lumilipas ang mga buwan, isang ideya ang unti-unting namuo sa isip niya. Isang paraan para makalaya sa kontrol ng mga magulang. Sa kabila ng pagbabawal, patuloy pa rin siyang nakikipag-usap kay Daniel ng palihim. Isa lang ang paulit-ulit nilang pinag-uusapan, kung paano siya makakawala sa kontrol ng pamilya niya. At ang simpleng hinaing ay nauwi sa isang mapanganib na plano. Nagumpisa ang ideya sa isang biro, isang pag-uusap kung paano kaya kung mawala na lang ang mga hadlang sa relasyon nila. Pero sa mga sumunod na linggo, ang biro ay naging seryoso. Noong una parang imposible, pero sa mundo ni Daniel, walang imposible, lalo na kung may tamang koneksyon at may isang taong pwedeng tumulong sa kanila. Isang gabi habang patuloy ang kanilang palihim na komunikasyon, tinanong ni Daniel ang isang kakilala, isang lalaking handang gumawa ng maruming trabaho, kapalit ng pera. Ang usapan ay simple. Ang mga magulang ni Jennifer ay mawawala at kapalit nito, magbabayad siya ng malaking halaga. Hindi agad nakasagot si Jennifer. Nang unang marinig ang posibilidad ng aktwal na paggawa ng plano, may bahagyang takot. Pero nang maalala niya ang hirap ng pagiging sunod-sunuran sa pamilya, ang matinding pagkakakulong sa kanilang mga patakaran, nawala ang kanyang pangamba. At doon tuluyan ang bumuo ng desisyon si Jennifer. Handa na siya. Sa pamamagitan ni Daniel, nakilala ni Jennifer si Lenford Crawford, isang lalaking may koneksyon sa underground world. Siya ang nagsabing kaya niyang gawin ang trabaho, kapalit ng 10,000 dolyar. Pero may paunang bayad na kailangan. Isang maliit na halaga para ipakitang seryoso siya. Noong una, kinakabahan si Jennifer. Hindi niya kailanman naisip na aabot sa ganoon ang sitwasyon. Sa isang palihim na pagkikita, sinimulan nilang pag-usapan ang mga detalye. Isang staged home invasion ang gagawin. Ang plano ay simple. Magpapanggap silang mga magnanakaw na papasok sa bahay, hahanapin ang mga mahalagang gamit at pagkatapos, tatapusin ang lahat. Si Jennifer ay kailangang magmukhang inosente, kaya siya ay itatali sa itaas ng bahay habang nagaganap ang krimen. Sa ganitong paraan, kapag dumating ang mga pulis, magiging malinaw na isa lang siyang biktima. Noong 8 ng Nobyembre 2010, nagpadala si Jennifer ng signal kay Lenford gamit ang isang text message. All clear, yun na ang hudyat. 9:00 ng gabi, 3 lalaki ang pumasok sa bahay ng mga Pan. Hindi pinilit ang pagpasok nila, walang sirang pinto o bintana.
Pinapasok sila ni Jennifer at pagkatapos ay umakyat siya sa itaas para sundin ang plano. Nasa sala noon ang mga magulang, pagod mula sa trabaho. Wala silang kaalam-alam na may masamang mangyayari. Biglang nagkagulo. Sa loob ng ilang minuto binulabog ng 3 lalaki ang bahay. Pinusasan si Jennifer at iniwan sa itaas ng hagdan. Kasabay nito, dinala ang kanyang mga magulang sa ibaba. Sinabi nilang gusto lang nila ng pera at mahalagang gamit pero hindi yon ang tunay na dahilan ng kanilang pagpasok. Nangyari ang kunwaring pagnanakaw at ang sumunod ay pag-alingaw-ngaw ng mga putok ng baril. Pagkalipas ng ilang minuto, humiga ito at nagsimulang kumilos ayon sa plano. Dahan-dahan niyang sinubukang kunwari tanggalin ang tali sa kanyang mga kamay pagkatapos ay kinalampag ang kanyang kwarto at kunwaring natataranta. Tinawagan niya ang 911. Sa kabilang linya, pilit niyang ipinakita ang takot sa boses habang sinasabi na may mga taong pumasok sa bahay nila at sinakta ng pamilya niya. Sa isip niya, tapos na ang lahat. Malaya na siya. Pagdating ng mga pulis sa bahay ng mga Pan, agad nilang nakita ang kalat, basag na salamin, gamit na nagkalat sa sahig at ang dugoang katawan ni Big Ha. Sa kabilang dulo ng bahay, si Hui Han ay nakahandusay. Mahina ngunit humihinga pa. Isinakay siya sa ambulansya at isinugod sa ospital. Sa itaas na tagpuan nila si Jennifer na umiiyak, nanginginig at tila gulong-gulo. Sinabi niyang tinalian siya ng mga lalaki at iniwan sa kwarto. Inilarawan niya ang 3 suspect, mga lalaking nakamaskara na ang pakay ay magnakaw. Sa unang tingin parang wala namang kakaiba sa kanyang kwento, ngunit habang lumalalim ang investigasyon, may mga bagay na hindi tumugma. Habang ini-interview siya ng mga pulis, unti-unting napansin ang isang bagay. Masyadong kontrolado ang emosyon niya. Oo, umiyak siya pero tila hindi ito natural. Parang may halong pagsisikap na ipakita ang takot at lungkot. Sa mga sumunod na araw, mas naging masinsinan ang tanong sa kanya. Paulit-ulit na siyang kinakausap ng mga investigador, hinihingi ang detalye ng nangyari. Doon na nagsimulang lumabas ang mga butas sa kanyang kwento. Sa bawat ulit ng kanyang salaysay, may mga maliliit na bagay na nagbabago. Mga oras, kilos ng mga suspect, pati na ang paraan kung paano siya tinali. Ang huling piraso ng palaisipan ay dumating nang magising si Wei Han mula sa koma. Bagamat mahina pa siya, naaalala niya ang nangyari nung gabing yun. At sa kwento niya, may isang detalye na tuluyang nagpabago sa takbo ng investigasyon. Hindi kailanman itinali si Jennifer. Sa halip, nakita niyang malaya itong nakatayo at tila normal na nakikipag-usap sa mga lalaki. Yon ang naging uling pako sa kabaong ng kasinungalingan ni Jennifer. Sa mga sumunod na araw, mas naging matindi ang interogasyon hanggang sa isang gabi, sa harap ng mga investigador, tuluyan ng bumagsak ang kanyang depensa. Sa bigat ng ebidensya laban sa kanya, hindi na niya nagawang mapanatili ang kanyang kwento at lumitaw ang buong katotohanan. Matapos ang ilang linggong investigasyon, tuluyan ng isinailalim sa kustodiya si Jennifer Pan noong 22 ng Nobyembre 2010. Sa simula, patuloy pa rin siyang nagpapanggap na inosente. Sinabi niyang napilitan lang siyang makipag-ugnayan sa mga lalaking yon at wala siyang intensyong saktan ang pamilya. Pero hindi na bumilib ang mga pulis sa kanyang drama. Sa dami ng ebidensya laban sa kanya, mula sa text messages noong Agosto 2010, sa tawag ng mga kakunsyaba at mismong salaysay ng kanyang ama, naging malinaw ang katotohanan. Dinala sa korte ang kaso at noong 19 ng Marso 2014, nagsimula na ang paglilitis. Sa harap ng jury, inilabas ng prosekusyon ang matibay na ebidensya laban kay Jennifer, ang kanyang mga palihim na mensahe kay Daniel Wong, ang pakikipag-ugnayan niya kay Lanford Crawford at ang malinaw na pattern ng kanyang pagsisinungaling. Sa gitna ng paglilitis, lumabas ang tunay na motibo niya, ang matinding pagnanais na makalaya sa kontrol ng magulang. Sa halip na ayusin ang kanyang buhay, pinili niyang daanin ito sa marahas na paraan. Sa loob ng 10 buwan ng paglilitis, kitang-kita ang pagbagsak ng kanyang depensa.
ang kanyang malamig na tugon sa cross-examination, ang kawalan niya ng emosyon habang inilalahad ang malagim na gabing yun. Lahat ng ito nagpalakas sa kaso laban sa kanya. Hanggang dumating ang hatol noong 13 ng Disyembre 2014. Matapos ang mahabang deliberasyon, nagdesisyon ang jury, guilty. Si Jennifer Pan kasama sina Daniel Wong, Lanford Crawford at iba pang sangkot ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parole sa loob ng 25 taon. Sa sandaling yon nawala ang lahat ng pinangarap niyang kalayaan. Sa halip na mabuhay ng malaya kasama si Daniel, nauwi siya sa isang malamig at matigas na kulungan sa Grand Valley Institution for Women sa Kitchener, Ontario. Malayo sa buhay na pinlano niya. Noong Enero 2023, nagkaroon ng pagbabago sa batas ng Canada tungkol sa multiple murderers. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Jennifer na makapag-apply ng parole pagdating ng 2039. Pero hanggang ngayon, nananatili siyang nakakulong, malayo sa mundo na dati niyang pinangarap. Ang kalayaang ninanais niya ay sinubukan niyang kunin sa malagim na paraan at ngayon, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang mas masikip na kulungan. Walang cellphone na pwede niyang gamitin para magsinungaling at wala na ring mga magulang na pwedeng dayain.